Kumusta, magandang hapon po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So bago tayo magpatuloy mga ka-farmers sa ating usapang gulayan, unang-una ako po ay magpapasalamat po ng ating pong may kapal, dahil alam po natin mga ka-farmers, mga ka-viewers, kung wala po siya, wala po tayong magagawa. Okay, so sa hapong ito mga ka-farmers, pag-usapan po natin ang biostimulant at saka ang foliar fertilizer habang umiikot po tayo sa ating mga pananim. Okay, ito na po pala ang ating update sa talong, kung saan pipitasan natin ito bukas mga ka-farmers, kasi napakarami na pong mga bunga na pwede na nating ma-harvest bukas. Ayan po mga ka-farmers, sabay-sabay na pong lumaki ang mga bunga mga ka-farmers, tapos napakarami pa. Okay, yan mga ka-farmers, oh. So yung lahat na makikita natin mga ka-farmers ay mga bunga din sa ating talong. Okay, so ganyan din kadami ang mga bunga sa ating talong mga ka-farmers kahit saan tayo lumingon. So ngayon mga ka-farmers, pag-usapan natin ang biostimulant at saka ang foliar fertilizer, kung ano po ang pinagkaiba. Okay, habang pinagmasdan natin ang maganda kong mga pananim na talong mga ka-farmers, magkwentuhan tayo para meron kayong mapupulot na aral mga ka-farmers sa ating usapan. Okay, so yan lang po na mga ka-farmers, mga ka-viewers, magkwentuhan po tayo. Kasi yun po mga ka-farmers ang aking ginagawa. Sa umaga mag-ikot, sa hapon mag-ikot para ating makita mga ka-farmers ang mga kakulangan, no? Kasi pag hindi natin i-monitor mga ka-farmers, tapos ang ating pananim ay nakakulangan ng mga nutrients, paano natin sila mabigyan diretso? So ngayon mga ka-farmers, una kong i-share sa inyo ang foliar fertilizer. Ang foliar fertilizer mga ka-farmers ay isa po siyang pagkain, no, sa tanim. Once na mag-apply tayo ng foliar fertilizer, ay diretso pong ma-absorb, no, at makain sa tanim mga ka-farmers ang foliar fertilizer na ating ginagamit. Samantalang mga ka-farmers, ang biostimulant iba din. Mag-stay din siya sa puno para palakasin ang resistensya, i-boost ang immune system sa tanim laban sa mapinsalang mga fungus, laban sa mga atake sa mga feasting insekto. O matag-ulan man, tag-init mga ka-farmers, palasakasin din ang resistensya sa ating tanim. So yun po ang pinagkaiba. So ulitin ko, ang biostimulant para siyang vitamins mga ka-farmers, palakasin ang immune system sa ating tanim o palakasin ang kanyang performance mga ka-farmers. Tapos si foliar naman, ano po siya mga ka-farmers, pagkain po siya sa tanim. Pag apply natin, madali lang ma-absorb at makain sa ating tanim. Okay, so dito banda mga ka-farmers, no, pinapalinisan na po natin to. Tinatanggal na kanina sa ating mga tuha ng mga matatandang dahon, kaya kita natin mga ka-farmers kung gaano nakaganda ang mga bunga, no, sa ating talong. Ayan po mga ka-farmers, nakakatuwa pong tingnan. So yan, mapawaw ka na lang sa ganda mga ka-farmers, no, sa bunga ng ating talong. Kasi tinatalian na po siya mga ka-farmers. So kita natin ang mga bunga sa ating talong mga ka-farmers na ganito kaganda. Okay, baka sabihin nyo mga ka-farmers, yung binibidyohan natin yung mga may ano lang bunga, lipat tayo sa kabila. So dahil sa sobrang lang kapal ng dahon, hindi lang natin mapapansin ang mga bunga kung gaano nakarami. So ganito mga ka-farmers ang resulta, no, sa dalawang magkaiba na ginagamit natin, foliar fertilizer at saka biostimulant. So ulitin ko, ang biostimulant para palakasin po ang resistensya sa ating tanim, parang vitamins po siya mga ka-farmers, no, na makakatulong para labanan po ang stress, labanan ang tagtuyot, ang tag-ulan. So ang biostimulant, mag-stay po siya sa puno para kung halimbawa may mga pag-atake sa mga fungus mga ka-farmers, hindi diretsong ma-stress ang ating tanim. So yun po mga ka-farmers. Samantalang ulitin ko, ang foliar fertilizer ay pagkain po siya sa ating tanim, diretso siyang mapakinabangan mga ka-farmers, no? Once na mag-spray tayo sa umaga, pagka tuyo na mga ka-farmers, ay in-spray natin, diretso ng mapakinabangan. Okay, so yun po no mga ka-farmers. Sana po may natutunan po kayo sa ating video. So pwede natin sila sabayang i-apply mga ka-farmers or alternate, no? Pwede din para maging ganito ang inyong mga pananim, mabunga din mga ka-farmers. So nakakatuwang tingnan kasi kaliwat kanan tayo tumingin mga ka-farmers, napakadami ding mga bunga. Ayan.
So grabe. Tapos ang mga bunga mga ka-farmers napakalaki, napakakintab at napakarami din mga ka-farmers. So diyan banda kitang kita natin mga ka-farmers kasi medyo wala nang init mga ka-farmers dahil makulimlim ang panahon. Ayan, nakakatuwa po. So pag dini tayo sa kabila, hindi natin masyadong makita ang mga bunga mga ka-farmers kasi parang ano sayo sa kasi ang araw nandun banda mga ka-farmers. So marami pa rin sa likuran. So ganyan din ang mga makikita nating bunga, pakarami mga ka-farmers Yan. So amazing mga ka-farmers, napakaganda at napakadaming bunga ang ating talong. Yan. Tingnan natin mga ka-farmers sa aking likuran. Wow, mapawaw ka na lang sa dami at ng bunga sa ating talong. Tapos napakalaki pa. Okay, so mga ka-farmers, mga ka-viewers, sa lahat ng mga mahilig nyo sa ganitong usapin about farming, paki-share na lang po ng ating live video at saka sa mga baguhan pa, paki-subscribe naman po. Kung maaari po mga ka-farmers, huwag nyo kalimutang hampasin ang notification bell para updated po kayo sa mga latest video na i-upload natin dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay, so bago tayo magtapos sa ating video mga ka-farmers sa hapong ito, mega love shout out po sa lahat nating mga bagong subscriber, mga subscriber ni Idol Buddy Gansinya. Thank you so much po sa inyong subscribe mga ka-farmers. Malaking bagay na po bilang isang farmer na nagtatanim po ng mga gulay. So din mga ka-farmers na part, hindi natin makita ang bunga kasi hindi pa natatanggalan dahon. Pero doon mga ka-farmers natatanggalan, kita na natin ang mga bunga. So hindi ato po tayo nagpo-pruning So may nag-comment kanina sa interview daw po ni Sir Buddy, hindi daw ako So baka na misinterpret siya mga ka-farmers. Hindi tayo nag-pruning pero nagtanggal po tayo ng mga matatandang dahon sa talong. So yun po mga ka-farmers. So malaking bagay po ito mga ka-farmers, ang pagtanggal po ng dahon sa ating talong, parang diretsong mapakinabangan sa maraming mga bulaklak sa ating talong. Kiningnan nyo mga ka-farmers tapos mga malit na bunga yan, magkatabi lang mga ka-farmers yan, nagtalikuran lang ang mga malit na bunga yan, tapos may malaki sa ilalim. Pag dito tayo sa taas banda, hindi natin makita kung may mga bunga ba, pero pag tayo iuupo mga ka-farmers, yan, ganyan ang ating makikita, kahit saan tayong tagiliran mga ka-farmers, tumingin, ganyan. So nakakatuwang pagmasdan mga ka-farmers pag halimbawa magtatanim tayo ng talong tapos ganito karaming bunga. Yan. Okay, so nakakatuwa mga ka-farmers. Okay, so yun lang mga ka-farmers. Bago ko ito tapusin, hingin ako sa inyo uli ng mga suporta. Paki-subscribe naman po sa mga bagong viewers natin dyan, mga sharer at commentator. Maraming salamat po, lalo na sa mga sharer natin. So malaking bagay na po sa akin bilang isang farmer na nag-content about farming, na nag-share sa inyo ng kanting kaalaman. So sana po mga ka-farmers, mga ka-viewers, hindi niyo ipagdamot ang inyong pagsuporta sa atin, sa mga local farmer, kasi alam naman natin mga ka-farmers, na sa mga ads natin sa ating YouTube, doon na po tayo kumikita. So malaking bagay na po mga ka-farmers ang mga cents na ating matatanggap sa mga video nating ina-upload sa ating YouTube channel. Okay, so yun lang mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share ko po sa inyo ang biostimulant at saka ang foliar fertilizer. So ulitin ko, ang biostimulant mga ka-farmers, ang kanyang resulta matagal kasi mag-stay po siya sa puno ng halaman para protektahan ang halaman laban sa stress, sa matagtuyot man at saka magtag-ulan, sa punggos man at saka sa So once na mag-apply tayo, ulitin ko, palasakasin ang resistensya sa ating tanim para malabanan ang mga posibleng stress para sa kanila mga ka-farmers. Kasi alam natin na pabago-bago palagi ang panahon, biglang uminit, biglang umulan. So ganyan po mga ka-farmers, pag wala tayong protection sa kanila, tapos walang resistensya, yan, kawawa ang ating tanim. So once na mag-apply tayo ng biostimulant, i-boost po ang kanyang resistensya at energy para palakasin po mga ka-farmers. Tapos ang foliar fertilizer ay pagkain po sa ating tanim na pinapadaan sa dahon at istomata. So yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang na-share ko po sa inyo.
So hindi ko sabay-sabay bahagi sa inyo mga ka-farmers para makakuha po kayo ng mga idea. So yun lang po. So bukas mga ka-farmers mag-live ako sa aking Facebook din no, para may update sa inyo mga ka-farmers. Kasi marami tayong mga followers at saka subscriber din sa ating Facebook na inabangan ang ating mga update harvest mga ka-farmers kung gaano nakarami. Okay, so yun lang po mga ka-farmers sa inyong lahat. Happy watching po. Thank you. God bless. Bye bye na po. See you next vlog mga ka-farmers ulit. Thanks.